Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Anong pinakamahirap, sir, na ginagawa bilang translator? Bible translator. Pinakamahirap na ginagawa? Mag-translate. Mag-translate. Sa translation kasi, halimbawa, sa Philippine Bible Society, ginakailangan, alam mo yung source language at alam mo yung receptor language. Ibig sabihin ng source language, yun yung wika. Halimbawa, sa Bible translation, yung original na wika. Greek, Hebrew, Aramaic, gano'n. Then, yung receptor language, yung kung ano yung kung sa anong language, isasalin yung Bible. For example, either in English or any Philippine language, Filipino or Cebuano. So, kinakailangan, alam mo pareho yun. Kinakailangan, alam mo yung source language, alam mo yung receptor language. So, kinakailangan marunong kang tumulay doon. Ganoon. So, yun ang medyo tricky doon. Then, alam mo rin, dapat kung ano yung nature ng project, sino ang target. Kasi ngayon, iba-iba na ang Bible. Merong mga, then, patuloy na nare-revise ang Bible. So, kaya dapat alam mo rin yun. Alam mo kung paano tingnan base dun sa target audience ng translation project. So, meron po bang time na pagka meron project tapos mag-translate po kayo, talagang bumabalik po kayo sa parang dictionary or? Depende. Ang dapat alam mo talaga yung, kasi nga, ang pinaka magandang tool sa mga translators and exegetes or interpreters, hindi dictionary. Ang pinakamaganda talaga ay concordance, ang pinakamaganda talaga yung na bago ka mag-translate, alam mo yung tamang interpretation. Alam mo yung interpretation. Ganoon. At hindi yun basta-basta dahil lang sa dictionary. Katunayan, may tinatawag kami na yung fallacy ng dependent sa dictionary, lalo na kung English dictionary. Siyempre, iba yung wika noon, hindi yun nakabase sa English. Ganoon. So, dapat alam mo yung interpretation sa original context at alam mo kung paano ilalagay sa wika na naiintindihan ngayon, depende sa target audience mo at nature ng project. Meron na rin po kayong mga tool na mas advanced kasi pinakita tayo ng AI Marami noon pa. Sa mga translators, marami kaming mga bago pa nauso yung AI, may mga apps na pwede, di ba? Yung mga eSword, Logos. Kami dati meron kaming Paratext. At doon sa Paratext, nandun yung mga guide sa interpretation, yung translator's handbook, parang mga komentaryo yun. At ibinibigay yung iba't ibang mga possible interpretation at mga nuances or iba-ibang shades of meaning ng isang sentence o isang salita. And then, paano mo ipapaliwanag yun ngayon? Paano mo isasalin sa wika na naintindihan ng target audience? Kung may mga nag-aaral po ngayon na gusto maging translator, meron po kayang magandang hinaharap yung mga future translator natin? Marami. Kasi hindi lang sa Bible translation, kundi lahat ng translation, kailangan ngayon yan . Kasi yung translation, kumbaga, pwede kang maging channel ng communication . Paano yung meaning ng text noon, paano mo ipapaliwanag ngayon? Meron yun. Mga pastors, preachers, Bible study leaders, pwede yun. Maraming pwedeng maging yung sa translation. Kaugnay din, marami ding pwedeng puntahan yung mga nag-aaral ng Bible, ng biblical studies. So hindi totoo din yung kumakalat na parang walang future dyan sa pag-aaral ng languages ng Bible o biblical studies. Hanggang ngayon naman, maganda naman yung future ko. Number one! Hindi ko naman naranasan yun na nawalan ako ng future.
May mga Oo. opportunity pa rin na Marami, napakarami yung mga nag-aaral ng languages. Pwede kang pastor, pwede kang missionary. Ang akala kasi noon at naging myth yan eh, kumalat yan eh, na hanggang ngayon sir, ganun pa ang rin. biblical studies daw, ang nag-aaral ng ng biblical languages ay para sa translation lang. No, hindi totoo yun. Isa lang yun sa pwede mong puntahan. Theology ay nakaugat din yun sa exegesis. Missions, lahat yun tungkol sa biblical studies. Kasi yung isi-share mo sa iba kung hindi mo alam yung meaning, kung hindi mo alam yung original context, paano mo nga isi-share? Kaya ang minsan nga kapag hindi mo alam yung talagang kahulugan ng talata in its original context, minsan hindi naman yung Bible ang nai-share natin eh, kundi yung narinig natin sa dating preaching, yung mga pastor, paikot-ikot lang, pero hindi talaga nakaugat doon sa Bible. O, kaya ano yun, misunderstanding yun na sabihin na para lang sa translation ang pag-aaral ng biblical languages. Isa lang yun. Marami yan. Maraming pwedeng puntahan. Pastor, teacher, educator, missionary, lahat yun. Kung tutuusin. May mga seminaries ka na dati required lahat ng estudyante kumuha ng biblical languages. Kumbaga, hindi ito lang yung kababagsakan mo pag graduate ka sa ganyan. Patay, wala akong ambag. Hindi lang, marami akong kakilala na graduate ng nag-aral ng Bible pero hindi translator. Pero okay naman sila. Maganda naman yung kinabukasan nila. Ano raw? Oo. Kumbaga, hindi na limitahan yung opportunity sa kanila. No, marami nga. Ako, for one, I'm a pastor and at the same time into academic study of the Bible. And at the same time, translator. And I also lecture. Ibig sabihin, hindi lang yun eh. Hindi lang translation. Napakarami ng pwedeng punta. Nagkaroon kasi ng misunderstanding noon. Halimbawa, sa ibang mga seminaries, pag may nag-interview, mag-aaral ka ng languages, magiging translator ka ba? Kung hindi ka translator, wag na lang. So, mali yun eh. Hindi lang pang translator ang pag-aaral ng languages. Ganoon. Maraming pwedeng puntahan. Parang paninira lang pala yung nasagap ko na. Medyo, siguro. Oo. Oo, kasi yun eh. Akala ganun eh, na kapag mag-aaral ka ng languages, magiging translator ka. Not necessarily. Pwede, pero hindi lang yun. Oo. Requirement, mas maganda na requirement sa mga translators ang alam mo ang biblical languages. Pero hindi ibig sabihin na yun lang ang pupuntahan mo pag nag-aral ka ng academic pursuit ng study ng Bible. Hindi lang yun, marami. Sir, meron po bang sa daming version ng Biblia na lumabas, meron pang Pinoy Bible na, di ba? Pinoy version. No? So ang dami na. So iba-iba din yung tao na humahawak doon. Iba-ibang edad na rin. So iba-iba yung take nila doon. Maganda, okay ba na tanongin na meron bang mas, kumbaga, katiwa-tiwalang version para sa majority? Ako, pagka ako ang tinanong mo dyan, dahil connected ako sa Philippine Bible Society, lahat ng translation ng Philippine Bible Society, katiwa-tiwala. Na-involve ako sa iba-ibang mga translation projects saka revision projects ng Philippine Bible Society. Sasabihin ko talaga, katiwa-tiwala. Dahil sa Philippine Bible Society, ang iniingatan namin yung tinatawag namin na integrity ng translation process. Hindi yung, may naisipan ng isang tao na i-translate niya Bible. Talagang sa Philippine Bible Society, ang lahat ng translation ay done by a committee, group of people, hindi isang tao lang. Kasi, ang kagandahan nun, magkakaroon kayo ng check and balance. Ganun. Katiwa-tiwala, depende yan eh. Ano yung magandang translation? Katiwa-tiwala. Halimbawa, King James Version. Katiwa-tiwala yun. Pero, hindi kaagad maiintindihan yun ng isang young people na ngayon. Lalo na yung mga Generation Alpha, halimbawa. Mga Gen Z. Hindi nila ma-appreciate yun. Kasi hindi na ganun sila magsalita. Lalo na yung Old King James Version. Thouest knowest not, where art thou. Hindi na sila ganun magsalita eh. Kaya magandang tingnan para kanino yung translation. Meron target audience yun eh. So, hindi sila yung target audience nun.
na-involve ako sa Filipino Standard Version, eh. Alam ko yung target audience ng Pinoy Bible. Kasi depende yan sa target audience, eh. Gano'n, merong mga kaya marami iba-ibang translation. Depende kasi kung sino ang gustong abutin. Yung NIV pang mga evangelical yan. Talagang yun ang target. Yun ang talagang decision noong committee, noong Bible Society na nag-translate noon. So, marami iba-ibang version kasi maraming iba-ibang mga dahilan. At depende sa proseso, depende sa target kung bago masagutin yung katiwa-tiwala. Gano'n. Pero ako, masasabi ko, sa Philippine Bible Society, talagang iniingatan yung integrity ng translation process. At ako, masasabi ko, na-involve ako sa maraming revision and translation projects. Katiwa-tiwala yun. Pero hindi kagad ma-appreciate. Halimbawa, yung mga siguro matatagal na mga Kristiyano, kapag pinabasa mo yung bagong translation na ang Pinoy, medyo maano sila doon. Pambaklata. Diba? Sabi nila, ano to? Di ba? Ba't gano'n? Actually, may mga nag-message siya na parang sinalaula daw yung Binaboy ano. Actually, parang gano'n. Parang binaboy daw niya yung salita ng Diyos. Pero nung tumagal naman, na-appreciate naman nila yung mga taong yun na nagsabi sa akin, nag-send ng message sa akin na parang binaboy nyo naman, parang hindi nirespeto ang salita ng Diyos. Pero nung tumagal, nagsabi din, ay, ang ganda po pala. Ganoon. Kasi ang akala natin kapag Bible, dapat sa salita na hindi natin naiintindihan. Ang Diyos, yung Bible, para maintindihan eh. So, kaya dapat ang translation, dapat naiintindihan ng mga tao. Saka yung salita na ginamit niya noon, salita ng hindi, yung Greek na ginamit, halimbawa sa New Testament, hindi yan salita ng mga educated or classical Greek na tinatawag noon. Marketplace Greek yan, common Greek, everyday Greek na ginagamit. Ganoon. So, kaya maintindihan yan. So, ibig sabihin, kung ang purpose ng scripture, kahit sa original context niya, ay para maintindihan, di dapat ganun din yung sa ngayon, na para maintindihan ng mga pangkaraniwang tao. Ganun yung kaya ako, mas ko yung communication purpose dun sa mga translation project. Para ito magko-communicate ng message. At sino yung target audience nito? Ganoon.